Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po sa ngalan ng ating sambahang TNC, binabati po namin ang aming mga bisita, ganoon din ang kapatiran ng TNC. Good morning po. So, batiin po muna natin yung ating mga bisita sa umagang ito. Ang pamilya ng ating bisitang pastor na magpapahayag ng salita ng Panginoon mamaya, na si Pastor Joseph Pelejo at ang kanyang mga pamilya po. Magandang umaga po sa atin na sila Brother Marvin Pelejo, kay Make Pelejo, kay Merlin Pelejo, Josie Pelejo, Lori Pelejo, and Light Pelejo. Magandang umaga po sa atin. So welcome po sa aming pananambahan. Okay po. And ganun din po sa ating parang third timer na yata, si Ate Daisy. Si Ate Daisy, kasama niya po ngayon si Rain Salvador. Rain Salvador, good morning po. Salamat po. Kami po ay masaya at nagagalak na makasama kayo sa umagang ito. And I think wala po yata tayong birthday celebrant for the week. So, yon. So, muli, magandang umaga po. Tayo po ay magsisimula po sa ating pananambahan sa umagang ito. Binabati ko rin po pala yung ating mga regular attenders. Sorry, kay sa father ni Joy Lestino, kay Nanay Marian. So, good morning po. So again, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Salmo 145, 3-6. Kung maaari po, isabayan nyo rin po ako sa inyong mga lipi. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Muli po, Psalm 145, 3. Ganito bang sinasabi? Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Pagmamalaki ng isang salinlahi, sa kasunod nito ang iyong mga gawa, at ipapahayag ang iyong mga gawang dakila. 5. Sa maluwalhating kaningningan ng iyong karangalan, at sa iyong kahangahangang mga gawa, ako'y magbubulay-bulay. Ipapahayag ng mga tao ang kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na gawa, at akin namang ipapahayag ang iyong kadakilaan. So, sinasabi po ng ibang mga theologians and commentators na ang Psalms 145 ay isa po sa pinakamagandang praise psalm sa aklat po ng Biblia. So, traditionally, ito ay ina-attribute kay Haring David. And uniquely, ang aklat din po na ito ay ang huling awit sa Book of Psalms na credited kay Haring David, kung saan ito ay ang grand conclusion ng kanyang expression of worship. So dito po sa particular verse na ito, sa Psalm 145, 3-6, ine-express na sa atin pong panahon, no, dahil ang bawat oras, ang bawat buwan, ang bawat minuto ng buhay na ang mga panahon na dumarating sa atin ay masyadong mabilis, and eventually parang masyadong overwhelming. So those verses reminds us na kahit na madalas po ay maaring hindi man natin na uunawaan yung mga bagay na nangyayari sa ating panahon, may mga pagsubok or mga shortcomings po na dumadating sa atin, no? Means kamakailan lang ho ay dumating yung nagkaroon ng digmaan, no, sa Iran, between Iran, Israel and Amerika, na hindi ini-expect ng marami, pero dahil sa mga bagay na mabilis na nangyayari, no, maaring itong mga bagay na to ay naging parang mga alalahanin sa atin, no? Iniisip natin na ano ba ang pwedeng mangyari sa ating bansa, ano ba ang mangyayari sa mundo. So sa mga bagay na to,
Nagkakaroon tayo ng mga alalahanin, even yung mga gastusin, tumaas ang gas, even lahat ng mga bagay na mga bayarin natin, tumaas. So, dito, ang salmong ito ay maaring nagpapaalala po sa atin na let's pause for a while, no? Pwedeng mag-isip naman tayo, mag-isip tayo. No, ito ay nagpapaalala sa atin na let's pause for a while and let us marvel, no? Sa God's grace and mercy. So, ganun din nawa na ang kadakilaan ng Diyos ay maipasa din natin or mai-share natin sa young generation, sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, no? Sa mga parents, sa mga kaibigan, sa ating mga kasamahan sa trabaho. So, let us always notice the God's goodness, yung kabutihan ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. So, in summary po, ang mga talatang ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. At bilang mga mananampalataya at nilikha ay tungkulin natin na purihin ang Panginoon. That's why we gather. No, sa araw na to, hindi natin alam. So iba sa atin, may mga pinagdadaanan or kanina, pero pwedeng may mga struggles tayong pinagdaanan. Pero naririto tayo ngayon para purihin natin ang ating makapangyarihang Diyos. No, kasabay nito ay ang pagninilay-nilay natin sa kanyang kabutihan at nararapat lang na itong mga bagay na ito ay ibahagi natin sa iba. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, muli kami po ay naririto sa inyong harapan. Nalalaman mo po, O Diyos, ang laman ng aming mga puso. Ano man po ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon, kami ay nananalig at nananampalataya sa iyong makapangyarihang pangalan. Panalangin namin na sa araw na ito, sa mga oras na ito, ikaw po ang siyang pumagitna sa amin. Gaya ng aming narinig kanina na maraming man po kaming mga naririnig na mga bagay-bagay na kaganapan na nangyayari sa aming mundo, sa mundong ito. No, maaring maging ito man po ay maging dahilan upang malayo ang aming isip, makalimot sa iyo, O Diyos, dahil sa mga gastusin at mga bagay na hindi po maganda sa aming pandinig. O Diyos, kami po ay nananampalataya, kami po ay nananalig, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na patuloy na magbibigay sa amin ng lakas at kaligayahan ng busilak na puso, Panginoon, sa kabila ng mga bagay na ito. O Diyos, ang aming sambahan ay naririto upang magpurit, magpasalamat. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa na naririto na siya pong magpupuri, magpapasalamat, itataas ang iyong banal na pangalan. Samahan mo po kami, O Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa aming mga panalangin, sa aming papuri, O Diyos. Samahan mo po kami, tulungan mo po kami, kung mayroon man po kaming mga alalahanin. O Diyos, ito ay aming iisang tabi, sa isang saglit, Panginoon, upang mag-focus kami, Panginoon, sa iyo lamang, purihin at dakilain ang iyong pangalan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay aawit ng isang hymno na isinulat ni Robert Grant, isang British politician and hymn writer noong panahon 1800s or particularly 1833. Ang hymno pong ito ay base sa awit 104 kung saan ipinapakita ang papuri sa Diyos na manlilikha na siyang nagsusustain ng lahat ng bagay. So inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Awitin po natin ang Worship the King.
be seated. Ang atin pong pangalawang hymno ay pinamagatang Reformation Hymn. Ito po ay isang klase ng contemporary Christian song na nagmula sa Protestant Reformation around 16th century. Ang temang ito ay inspired po sa teaching ng mga reformers gaya ni Martin Luther na siyang nag-emphasize po ng panunumbalik sa biblical truth at doktrina na mas kilalang five solas. Ang awiting ito rin po ay isang declaration of faith na tayo ay magtiwala lamang sa salita ng Diyos. We are saved by grace through faith in Christ and give all the glory to Him alone. Let's sing the Reformation Hymn. Amen. Parte po ng ating pananambahan ay ang ating tithes and offering. So, tinatawagan ko po ang ating mga ushers.
sa atin pong mga live viewers, ang amin pong account ay nakapost sa ating screen. So kung kayo po ay nagnanais na magbigay, ito po ang ating account numbers po. Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Ama naming Diyos na banal, tunay nga po na Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang aming Diyos, our provider, our sustainer, Panginoon, sa lahat po ng aming pangangailangan sa buhay na ito. Sa amin po mga trabaho at mga negosyo, Ikaw po ang nagpapala. Pagpalain mo po ang gawa ng aming mga kamay at patuloy na maibalik namin as a gratitude sa iyong kabutihan ang aming mga tithes and offering na magamit para sa ikalalawig po ng iyong salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa bagay na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating scripture reading sa Matthew 21, 1-17. Tinatawagan ko po si Brother Kenji para magbasa ng ating scripture. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang atin pong babasahin ngayon ay mula sa Mateo 21 verses 1-17. At ang sabi, nang papalapit na sila sa Jerusalem ay makarating sa Betfage, sa bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ang isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. Kalagad ninyo sila at dalhin ninyo sa akin. Kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyong kailangan sila ng Panginoon at kaagad niyang ipapadala sila. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na nagsasabing, sabihin ninyo sa anak ng babae ng Sayon, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating sa inyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Pumunta nga ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-uutos ni Jesus sa kanila. Dinala nila ang asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal at tinupuan niya ang mga ito. Ang nakararami sa mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, at ang iba ay pumutol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag ang mga ito sa daan. At ang mga napakaraming tao nasa unahan niya at ang mga sumusunod sa kanya ay nagsisigawan na nagsasabing, Hosana sa anak ni David! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Hosana sa kaitaas-taasan! Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo na nagsasabing, sino ba ito? At sinabi ng maraming tao, ito ang propetang si Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Verse 12, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng mga nagtitinda at namimili sa templo. At ibinaligtad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang mga bulag at ang mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila'y kanyang pinagaling. Ngunit nang makita ng mga punong pari ang mga eskriba ang mga kahangahangang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang sumisigaw sa templo at nagsabing, Hosana sa anak ni David, ay nagalit sila. Kaya't sinabi nila sa kanya,
Narinig mo ba ang mga sinasabi ng mga ito? At sinabi na sa kanila ng Panginoon, oo, hindi ba ninyo kailanman nabasa? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili. Mari na po tayong umupo. Bilang maikling pagpapaliwanag po, makikita natin doon sa talatang ating binasa ang ilang katotohanan, higit lalo na pinangahawakan ng ating doktrina sa Reformation. Makikita natin dito na merong isang parte nung talata na inutusan ng Panginoon ng ilan sa kanyang mga alagad at nakita nila yung asno at nakahanda na ito. Nakahanda na maging ang damdamin nung taong merong ari, may-ari nung asno. Dito makikita natin ang higit na soberanya ng ating Panginoon na lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid ay nakaayon sa kanyang perpekto at kamanghamanghang mga plano. Ito ay katuparan ng propesiya ni Zacarias doon sa Zacarias 9 verse 9. At ipinakikita nito ang soberanya ng Panginoon. Pinakita rin dito sa ating talatang binasa na si Kristo ay hari. Ngunit hindi ayon sa inaasahan ng mundo. Hindi ito isang politikal na pagkakaluklok ng kanyang kaharian, kundi isang espiritual na pagiging hari. Siya ang ating hari at Diyos. And makikita rin natin sa ilang talata na sumisigaw ang mga tao ng Hosana, papuri sa Panginoon, ngunit hindi natin pwedeng isantabi ang katotohanan na hindi lahat ng sumisigaw ng papuri sa Panginoon ay hindi naman sadyang ligtas. Merong maaring iilan dito na sumisigaw ng papuri sa Panginoon, ngunit hindi nila naiintindihang lubos ang kapunuan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ganon din po sa atin, magsilbi nawa itong hamon sa bawat isa sa atin na kada dumadalo tayo sa lingguhang panambahan na suriin natin ang ating mga sarili na kapag ka ba tayo ay sumisigaw ng papuri sa Panginoon, ito ba ay bunga nung kaligtasang ating tinanggap o dala lamang ito ng ating emosyon nung mga panahon na natatamisan tayo sa salita ng Panginoon. And sa pagpapatuloy doon sa verse 12 to 13, ipinakita rin ng Panginoon ang kanyang otoridad doon sa templo, na ang templo ng Diyos ay hindi isang lugar kung saan dapat tayong gumawa ng kung ano-anong kalakalan at kung ano't ano man. Kung i-relate po natin ito sa ating mga sarili, tayo po ay tinuring na templo ng Espiritu ng Diyos at hindi dapat nagkakaroon ng iba't ibang bagay na paggagamitan tayo ng ating mga sariling buhay. Hindi tayo pinagbabawalan na maghanap buhay, ngunit kung ang mga bagay na ginagawa natin ay taliwas sa gusto ng Panginoon bilang tayo ay kanyang panambahan o ay tayo ay templo ng Espiritu ng Diyos, dapat nating suriin lamang ang ating mga sarili at ibigay muli sa Panginoon ang tanging kapurihan na kanyang deserve. At panghuli, ang papuri ng mga bata at pagtutol ng mga pinuno. Yung mga bata, makikita natin na mapagpakumbabang tinatanggap yung Panginoon. Mga bata na nagre-represent sa karamihan sa atin na yung full submission sa ating Panginoon ay isang pwede nating maituring na susi, para maintindihan natin ng lubos ang ginawa ng Panginoon. At sa kabilang banda, yung mga pinuno na mapagmataas at tumatanggi. Bilang pagpapakita rin ito na hindi sukatan ang dami ng nalalaman natin sa salita ng Diyos para masabi natin na tayo ay merong buo na pagkakaintindi at relasyon sa Kanya. So, yun po ang isang maikling pagpapaliwanag. And in summary, pinakita po ng ating binasa ang sovereignty of God, total depravity ng tao, ang kaligtasan ay nasa grasya lamang, true worship ay hindi emosyon o tradisyon ang nagtutulak dapat at Christ-centered kingdom, hindi makamundo kundi spiritual. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Brother Kenji, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon.
Bago po tayo dumako sa sentro at tugatog ng ating pagsamba at bilang paghahanda po or preparation sa pakikinig ng aral ng salita ng Diyos na inihanda ng ating tagapagsalita, tayo po ay aawit ng isa pang awit. Let us sing, Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take our truth, let it deepen us, shape and fashion us in your likeness. That's the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truth unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. Grace will stand on your promises, and by faith we walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is filled and the earth is filled with your glory. Amen. Basahin po natin ang ating sermon text. Samahan niyo po ako na makipagbukas sa Jonah 3:4-10. Ang sabi po rito, basahin ko po sa Tagalog. Nagsimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo. At siya'y sumigaw. 40 araw pa at ang Ninibe ay wawasakin. At ang mga mamamayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako. Mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninibe, siya'y tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako, at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at pinalathala sa buong Ninibe, sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao. Huwag tumikim ng anuman ng mga tao ni hayop man, ambakahan ni kawan man, huwag silang kakain ni iinuman ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop.
at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sinong nakakaalam, maaaring umatras at magbagos ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay. Last verse, nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, na nagbago ng isip ng Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila, at hindi niya iyon ginawa. Tinatawag ko po ang ating pastor para sa atin pong pangkalahatang panalangin. Isang magandang umaga po sa ating lahat at bago ho ako manalangin ay gusto kong ipakilala ang ating tagapagsalita sa buong araw na ito. No? Ngayon pong ating morning worship service at maging mamayang hapon. Yamang may mga ilang inibitahan tayo sa hapon na narito po ngayong umaga. At ang ating pong tagapagsalita ay Balik TNC. Siya po ay naging membro ng TNC 2016. 4 na taon po siyang naging miyembro. Siya po ay nagsimula ng gawain ng outreach ng Bible study hanggang tayo po ang napili niya na mag-oversight, tumingin, mangalaga, magbantay sa sinisimulan po niyang gawain. At ito po ay naging covenant noong 2018, yung pong Antipolo Reformed Baptist Church. At 2020, after 2 years, ay tinawag na po siya ng Kapatirang Iglesia Antipolo Reformed Baptist Church na maging pastor nila. Kaya during that time, 2020, January 19, ay nirelease na po natin siya sa membership at sila po ay nagpatuloy bilang isang autonomous local church. So siya po ay ang ating isinugo o in-oversight. No? Kasama po niya ang kanyang pamilya, ang kanyang kabiyak, si Lori at si Light. Na ang sabi ko ay pagdalaw sa atin, dapat dalawa na, hindi para pala. So this first time po nila dito sa ating building, bagamat sanay po siya sa ating lumang building sa Libis, Caloocan. Siya po ay mangangaral ngayong umaga at mamayang hapon. Ganon din po, ating ilapit sa Panginoon ang iba nating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman na hindi po natin nakasama at miyembro ng kanilang pamilya. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong linggo na ipinagkaloob mo sa amin at ito po ay ang huling linggo ng buwan ng Marso. Lalapit po namin sa iyo na sa nagdaang 3 buwan ng taong 2026, kami po ay iyong sinamahan, iningatan, at ngayon ay amin pong hinihiling at tinatagubilin sa inyo ang panibagong papasok na linggo, ang panibagong buwan na aming tatahakin sa gitna ng mga uncertainty sa paligid at sa mundo. Subalit naniniwala kami sa isang soberanong Diyos na bagamat may mga kahirapan, may mga pagsubok kaming nararanasan, alam po namin na kaming mga nagtitiwala sa iyo, ang lahat ng bagay na ito ay may layunin ka at ang lahat ng ito ay para mauwi sa iyong kapurihan. Hindi man namin kayang ipaliwanag ito, hindi naman namin kayang maarok ng aming kaisipan. Subalit sino kami para questionin ka o magtampo o magtanong sa iyo sapagkat ikaw ang makapangyarihang, soberano at makapangyayaring Diyos. Sino kami, Panginoon, na ay finite being compared to an infinite, wise, and holy God. Kaya dalangin po namin sa panahon na kami dumaraan sa mga pagsubok at problema at suliranin na hindi namin kayang ipaliwanag. Maniniwala kami at lalapit kami sa isang marunong, matalino at soberanong Diyos. At ang Diyos na ito ay pinakilala sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya nawa sa umagang ito, sa gitna ng mga suliranin o alalahanin sa buhay, ay aming isang tabi at nawa ang iyong salita ang mangusap sa amin, mag-comfort sa amin, magturo sa amin, at kung kinakailangan ay tawagin kami
sa pagsisisi at pananampalataya. Kasangkapanin mo, O Diyos, ang aming tagapagsalita sa umagang ito, ngayong umaga at mamayang hapon, para sa malinaw na pangangaral ng iyong salita. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa iglesia na kanyang pinangungunahan. Salamat sa kanyang pamilya. Ganon din, Panginoong Diyos, tinataas namin ang mga kapatid namin na nasa balig ng karamdaman. Ikaw pong sumama sa kanila. Ganon din sa kanilang mga kaanak. Dalangin po namin si Juancho na siya po'y nasa balig ng karamdaman. Panauliin mo ang kanyang lakas at sigla. Ganon din, Panginoong Diyos, tinatagubilin namin sa iyo ang mamayang hapong gawain ng Gospel Hour. Ang mga kaluluwa at mga kaibigan at mga pamilya at kaanak na aming inanyayahan, nawa kayo po ay magbigay ng probidensyang makadalo sila upang ang inyong salita ay maipahayag ng malinaw. Tinataas ka po namin, O Diyos, sa tugatog ng aming pagsamba. Mapapurihan ka at ang banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan para sa ikatututo ng aming kaluluwa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maligayang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Binabati ko po kayo on behalf ng aming church, Antipolo Reformed Baptist Church. Hayaan niyo pong simulan ko ang pangangaral na ito sa isang quotation galing kay Martin Luther sa kanyang 95 thesis statement. Ang pinakauna sa 95 na isinulat niya doon sa pintuan ng Gothenburg Castle ay ito. Ito yung una sa 95 thesis ng reformer na si Luther. Sabi niya, when our Lord and Master, Jesus Christ, said, repent, He willed the entire life of believers to be one of repentance. Ang una sa kanyang mga thesis laban sa katuruan ng Romano Katolikong Iglesia ay tungkol sa pagsisisi. Nang sinabi niya ang pagsisisi sa kasalanan ay parte ng buong buhay ng isang mananampalataya. At sa passage po natin sa Jonah chapter 3, verses 4 at 10 na binasa sa atin kanina, dito natin matutunghayan, hitik na hitik yung passage na yon tungkol sa mga elemento, karakter, katangian ng tunay na pagsisisi. Kung babalikan natin, I believe very familiar tayo sa Book of Jonah, mula sa mga bata, tinuturo na yung libro na yan. Alam natin sa chapter 1 ng Jonah, inutusan ni Yahweh ang isang propeta, pumunta ka sa Nineveh, preach against their sins, pero ayaw ni Jonah. No, may bias siya. Ayaw ni Jonah na mag-preach sa Nineveh. Ang ginawa ng propetang ito, tumalikod siya at pumunta siya sa kabilang direksyon kung saan siya pinadala ng Panginoon. And we know in chapter 1 na sumakay siya ng barko, ng malaking bangka, at doon nagpadala yung Panginoon ng bagyo, malakas na hangin, na nataranta yung mga sailors, nataranta yung mga tripulante. At alam natin that as the story goes, itinapon nila si Jonah sa tubig. At doon, nilunon siya ng malaking isda at nasa chapter 2 na tayo. At doon sa chapter 2, ito ay buong panalangin ni Jonah. Habang siya ay nasa tubig, nasa loob ng tiyan ng malaking isda, he prayed to God. Naalala niya yung Diyos na tinatakbuhan niya. At sa dulo ng chapter 2 ng Jonah, iniluwa siya nung malaking isda. At pagkatapos nun, we are now on our chapter.
dito sa chapter 3 kung saan sinunod na ng propeta si Yahweh at nangaral siya sa Nineveh. Doon po yung binasa sa atin kanina sa Jonah chapter 3 verse 4. Na sobrang lawak ng lungsod ng Nineveh at nangaral siya doon ng pagsisisi. Sinabi niya, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. At pagkatapos mangaral ni Jonah dito sa lungsod ng Nineveh as he walked, we saw the city repenting. Nagsisi yung buong lungsod ng Nineveh. Naniwala sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang propeta. At paano natin nalaman na niwala yung Nineveh? Meron silang panlabas na pagpapakita ng panloob na paniniwala. Meron silang outward signs ng kanilang repentance at meron tayong tatlo na nakita sa passage natin na ginawa nila. Una, nag-ayuno sila, nag-fast. Pangalawa, sila ay nagsuot ng, sa Tagalog, damit sako, sackcloth. Pangatlo, later on sa passage, nakita natin sila rin ay umupo sa abo. They sit on ashes. Actually, yung hari iyon, hari ng Nineveh, umupo sa ashes. And very important yung mga ginawa na yon nung Nineveh. Una, yung fasting. Ano ba yung fasting? Ito ay hindi sila kumain. Sometimes, ang fasting ay hindi rin umiinom ng tubig. Pero ang purpose nun ay para makapag-focus sila sa panalangin nila sa Diyos. Sila ay nag-fasting para manalangin sila sa Diyos na hindi sila wasakin. Pangalawa, yung sackcloth. Yung sackcloth, damit sako, sa panahon nila, gawa ito sa balat ng mga hayop. Yung ibang sackcloth ay gawa sa goat's hair. Hindi ito maganda sa pakiramdam. Hindi ito katulad ng mga damit natin ngayon na kung ano yung komportable sa atin, yun yung damit natin. Yun ay nagsusuot sila ng mga damit na hindi maganda sa kanilang pakiramdam. Pagpapakita rin ito ng grief at repentance. At huli, yung ashes. Pag-upo sa abo, ito yung ginawa ng hari ng Nineveh. Ano ba ang abo? Sinisimbolize nito ang mortality. Sinisimbolize nito yung pagpapakumbaba. Sinisimbolize nito na may hatol yung Diyos. Yun yung nangyari sa unang Genesis pa lang. Ibabalik tayo sa alabok. No? At sa buong Bible, makikita natin na itong outward signs ng repentance ay normal sa Bible. For example, sa book of Job, nung nagsuffer si Job, siya ay umupo sa abo. Umupo siya sa ashes. Sa book of Daniel, nung nalaman niya na na-exile sila dahil sa covenant faithlessness or unfaithfulness ng Israel, si Daniel ay nag-fasting, nagsuot din ng sackcloth, at siya rin ay umupo sa abo. Si Mordecai sa book of Esther, ganun din yung ginawa niya. Nung alam niyang paparating na yung hatol sa mga Hudyo na kasama niya. Ganon din sa Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 9 verse 1, after nilang marinig yung kautusan ng Panginoon, ang mga tao ay nag-fasting, nagsuot ng sackcloth. So we see in the normal na nangyayari sa Bible, kapag may paparating na judgment, kapag nakita nila yung sarili nilang kasalanan, ito yung mga ginagawa ng mga tao sa Biblia. Kapag sila'y nagluluksa, sila'y nagko-confess ng kanilang kasalanan. And together, in our passage, we saw Nineveh expressed serious repentance, deep sorrow for sin, humble submission, at sila ay umapila sa Diyos ng Israel, na sila ay hindi wasakin ng Panginoon. No? At anong naging resulta ng kanilang repentance? Anong naging dulot ng kanilang pagsisisi bilang isang lungsod? Makikita natin yun sa verse 10.
Ano nangyari sa verse 10? When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them, and He did not do it. Sa dulo nung chapter natin, ipinakita sa atin na hindi itinuloy ng Diyos yung pagwasak dito sa Nineveh dahil sa kanilang repentance, dahil sa kanilang pagtalikod dun sa kanilang mga kasalanan at mga kasamaan na ginagawa. And we know in the New Testament, sa Bagong Tipan, bilang mga miyembro ng Bagong Tipan, tatanggap lang tayo ng awa ng Diyos sa pagsisisi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. So magiging parte ito ng pangangaral natin. But here in our passage, we see na kapag ine-expose ng Panginoon yung kasalanan, lahat ay dapat magsisi at humingi ng awa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pero, ang matututunan natin dito sa passage natin ay sagot sa 3 tanong. May 3 tanong na masasagot dito sa ating passage. Una, sino yung dapat mag-repent? Pangalawa, kailan dapat mag-repent? At pangatlo, paano dapat mag-repent? Yun yung 3 tanong, makikita natin dito yung sagot sa mga tanong na yan. Una, sino yung dapat magsisi? Pangalawa, kailan dapat magsisi? At pangatlo, paano dapat yung pagsisisi? So, tignan muna natin yung una. Tignan natin yung number 1. Sino ang dapat na magsisi? Now, nung nag-preach si Jonah dito sa bayan ng Nineveh, nag-respond yung Nineveh with repentance. But sino sa Nineveh yung nag-repent? Now, pansinin natin dyan yung verse 5. Verse 4, nag-preach si Jonah. Verse 5, tugon ng Nineveh. Anong sinabi sa verse 5? Sinabi dito, and the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. Wow. Yung nagsisi daw ang Nineveh, ang nagsisi ay lahat. Lahat. Walang exempted, walang excluded, kung hindi lahat. All men everywhere are called to repent. Alam natin, yan ay very consistent sa tinuturo ng Bagong Tipan. 'Di ba sa Book of Acts, ito yung sabi ni Apostle Paul. Sabi sa Acts 17 verse 30 to 31. Sabi ni Paul, "But now God commands all people everywhere to repent." Now, very saktong-sakto dito sa Jonah. Sabi ni Paul, because God has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. Of this, He has given assurance to all by raising Him from the dead. Yung Nineveh, tinaningan. Di ba, tinaningan sila, yet 40 days. After 40 days, wawasakin kayo ng Diyos. Pero nagrepent sila. Tapos tumigil ang Diyos sa pagwasak sa kanila. Ganon din sa Acts 17. Sinabi ni Paul, lahat tinawag na magrepent kasi may nakatakdang araw. Nakatakdang araw ng paghukom, yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang tagapamagitang hari, ang Panginoong Hesukristo. Pero yung gusto nating makita dito ay yung repentance ay inutos para sa lahat. Bakit inutos ang repentance sa lahat? Dahil ang judgment ay universal. Ang hatol ng Diyos ay pangkalahatan. Kaya ang tawag ng pagsisisi ay pangkalahatan. Ganon sa Nineveh. Yung buong Nineveh ang wawasakin ng Diyos. Kaya lahat ng nasa Nineveh ay nagrepent. No? However, very interesting yung nakasulat sa Jonah chapter 3 verse 5.
Kasi dinescribe kung sino yung mga nag-repent. Sinabi doon, from the greatest to the least. No? Yun yung challenge sa atin bilang mga tao. Ang challenge sa atin sa mga tao, sa atin bilang mga tagapakinig nito, na dapat i-identify natin yung sarili natin hindi sa ating kadakilaan o hindi sa ating kababaan, kung hindi sa ating pagkamakasalanan sa harapan ng Diyos. That's how we must identify ourselves. No? Do not let us not define ourselves sociologically, how people sees us. We should identify ourselves theologically, how we are seen by God. No? Totoo, in-identify dito na may dakila, ibig sabihin nun, matataas na tao sa Nineveh. Tapos sinabi may mga list, merong mga mabababang tao sa Nineveh. Yun ay sa harapan ng tao. Sa harapan ng tao, syempre, may posisyon sa lipunan, merong mga may status sa lipunan, meron din naman ng mga walang status sa lipunan. However, ang nakita natin, lahat nagrepent sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, nakita nila na sila ay makasalanan. Nakita nila yung sarili nila hindi sa kanilang greatness. Nakita nila yung sarili nila hindi sa kanilang leastness. Nakita nila yung sarili nila how God sees them. And how does God sees them? Paano sila nakita ng Diyos? As sinners. Bilang mga makasalanan. Ganun dapat yung pag-identify natin sa sarili natin. Bilang mga nakaharap sa banal na Diyos. Kailangan ang pagtrato natin sa sarili natin ay bilang mga makasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag masyado nating tinitignan yung sarili natin, kung paano tayo tinitignan ng tao, it can cause us not to repent. No? Pwede tayong mapigilan doon na magsisi. Pwede sa mga dakila o mayroong mga estado sa lipunan, pwede nilang isipin, ay hindi, mataas ang posisyon ko sa lipunan, bakit ako magsisisi? Pero alam nyo, kahit sa mga list sa lipunan, pwedeng maging reason din yan. Wala naman akong posisyon sa lipunan, yung matataas lang dapat magsisi. Diba? Pwede maging reason. Alam nyo, may napanood akong interview nung New Year, may mga tungkol sa mga New Year's resolution. In-interview yung mga nasa kalsada, anong New Year's resolution mo? Ang sabi niya, hindi, wala akong New Year's resolution. Ang New Year's resolution ko lang, yung mga corrupt, sana magbago na. No? Iniisip niya, wala akong dapat baguhin. Yung mga matataas, dapat silang magbago. You see, kataasan, kababaan, mga estado sa lipunan, it can hinder us to repentance. Kaya dapat hindi natin tinitignan yung sarili natin kung paano tayo tinitignan ng iba. Ang tinitignan natin yung sarili natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. And God sees us as breakers of His law. No? Yung social standing, yan ang focus ng sanlibutan. Ang focus ng sanlibutan ay ano yung tingin ng tao sa'yo? Ano yung standing mo sa harap ng ibang tao? But this passage tells us that we must look at ourselves through the eyes of God. Sa mata ng ating Panginoon. Hindi inaalis, by the way, yung pagkakaiba. Kasi dinescribe pa rin sa verse 5 na magkaiba. May great, may least. Hindi sinabing wala ng great, wala ng least. Sinabi meron. Pero pareho silang nagsisi sa harapan ng Panginoon. Tayo may mga tatay, may mga nanay, may mga lalaki, may mga babae, merong mga mas matatanda, may mga mas bata, merong iba-iba yung kalalagayan natin sa buhay, estado natin sa buhay. Pero despite all of our difference, tayong lahat ay called to repent before the Holy God. At yan ang kaluwalhatian ng mga mananampalataya. Yan ang glory ng Christian church. Yun ang point ng isang buong Christian church. Yung church, iba-iba yung taong nasa loob nun, pero lahat sila ay may pagsisisi.
Sila ay mga nagre-repent sa kanilang mga kasalanan. Binubuo sila ng mga tao na nagsisisi sa harapan ng Panginoon. So yun yung una. Unang tanong, sino ang dapat mag-repent? Lahat. Number 2, kailan dapat magsisi? Now, nandun pa rin po tayo sa verse 4 at sa verse 5, kasi ito yung kung kailan nagsisi yung Nineveh. Nagsisi yung Nineveh sa verse 5 right after na mangaral ni Jonah. Right after na mangaral ni Jonah. At kung papansinin niyo yung pangangaral ni Jonah, sobrang laki ng city, habang naglalakad siya ay sumisigaw. Sinisigaw niya, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." At pagkatapos niyang mangaral, naniwala kaagad. At nagsisi kaagad itong mga nasa Nineveh. Ang preaching ni Jonah ay plain. Ang preaching ni Jonah ay simple. Hindi ito dramatic. Hindi ito theatrical. Walang extraordinary sa pangangaral ni Jonah. Napakapayak. Pero doon sa payak na pangangaral na yon, doon nagsisi yung buong kalipunan at lungsod ng Nineveh. Alam niyo po ba na dinescribe itong passage natin ng Panginoong Jesus? Basahin ko yung Matthew chapter 12, verses 39 to 41. Matthew chapter 12, verses 39 to 41. Sinabi dito, Matthew 12, simulan ko sa verse 38. Matthew 12:38. Sinabi dito, "Some of the scribes and Pharisees answered, saying, 'Teacher, we want us to see a sign from you.' But he," sa verse 39, si Jesus yon ng Matthew 12, "but he answered and said to them, 'An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah.'" So, gagamitin ng Panginoon si Jonah para itama at turuan itong mga scribes, Pharisees. Sabi niya, verse 40, Matthew 12, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." So, ibig sabihin ni Jesus dito, kamatayan niya. No? Verse 41, "The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation." Sabi ni Jesus, babangon sa huling araw yung mga tao sa Nineveh kasama ng mga scribes at Pharisees. Sa huling araw. Tapos sabi ni Jesus, "and condemn it." Iko-condemn daw ng mga nasa Nineveh, yung mga scribes, Pharisees. "Because they," Nineveh, "repented at the preaching of Jonah." Verse 41, "And indeed, a greater than Jonah is here." Anong context ng Matthew 12? Mahalaga to kasi ininterpret ni Jesus kung ano yung nangyari sa Jonah 3. Ginamit ni Jesus yung nasa Jonah 3. Kung meron mang interpretation na susundan tayo, interpretation ni Jesus. No? Kung paano binasa ni Jesus yung Jonah 3. Dito sa Matthew 12, yung mga scribes at Pharisees, ang dami ng sign ni Jesus. Tapos humihingi pa sila ng sign. Sabi nila, "Panginoon, bigyan mo pa kami. Master, bigyan mo pa kami ng dagdag pa ng mga signs." Yung signs, miracles, milagro. No? Tapos sabi ni Jesus, hingi kayo ng sign, hingi kayo ng mga milagro, samantalang yung mga tao sa Nineveh nagrepent sa preaching ni Jonah. Nagrepent yung mga tao sa preaching ni Jonah, walang signs, walang miracles, walang extraordinary, walang milagro
na nakita yung mga taga Nineveh. Very plain, walang supernatural. Hindi nila nakita si Jonah na niluwa ng isda. Hindi nila alam yon. No? Alam nila may naglalakad sa kanilang syudad, nagpipreach. Tapos naniwala agad sila. And by the way, sobrang tagal nung panahon ni Jesus sa panahon ni Jonah. Ang preaching sa time ni Jonah, napakakonti. Lesser revelation. Tapos napakakonti pa. No? Ang sabi lang ni Jonah, after 40 days, dudurugin ng Diyos ang Nineveh. Yun lang. Napaka-plain ng preaching, napaka-lesser ng revelation, pero yung puso ng Nineveh ay na-convict, nadurog, nagsisi, naniwala doon sa pangangaral ni Jonah. Kaya kung meron tayong aral na matututunan doon, kailan dapat mag-repent? When sin is exposed by the plain word of God. Conviction and confession must follow. Yung pinakapayak, pinakasimple, pinakaordinaryo, pinakanormal na pakikinig ng salita ng Diyos, doon, yun yung tamang panahon para mag-repent tayo. Tamang panahon para tayo ay magsisi. Alam niyo, may kwento si Jesus, nagtatalo yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos kung parable ba to o totoong nangyari. May kwento yung Panginoong Jesus tungkol kay rich man at Lazarus. Rich man at Lazarus. At merong very interesting point na sinabi si Jesus sa kwentong yon, yung sa pinakadulo ng kwento sa rich man and Lazarus. Nasa impyerno si rich man, nasa Abraham's bosom si Lazarus. Tapos yung rich man, alam niyang nagdudusa siya. Tapos iniisip niya yung mga kapatid niya na nabubuhay pa. Meron pa daw siyang 5 kapatid na nabubuhay. Anong request ng rich man kay Abraham? Sabi niya, Abraham, ipadala mo si Lazarus sa mundo ng mga buhay para pag nakita nila na may bumangon mula sa patay, baka magsisi sila. Yan ay nasa Luke 16. Anong response ni Abraham sa kwento ni Jesus? Sabi ni Abraham doon, they have Moses and the prophets, let them hear them. Meron silang propeta, may mga nagsasabi ng salita ng Diyos. Hindi nila kailangan ng milagro, kailangan nila salita ng Diyos. Makinig sila kay Moses at sa prophets. Di natin alam, sa panahon nila, Old Testament na yon, no? Makinig sila sa Bible, ibig sabihin ni Abraham. Pero pinilit pa rin ng rich man. Sabi niya, no, Father Abraham, but if someone goes from the dead, they will repent. Convince yung rich man. Sabi niya, hindi, pag may bumangon sa patay, sigurado maniniwala yung mga kapatid ko. Magre-repent sila. Sabi ni Moses sa verse 31, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Interesting, no? Sinabi ni Abraham doon, kahit ano pang mangyaring mga supernatural, kung hindi sila makikinig sa word of God, hindi sila magre-repent. So we see, hindi yung mga kababalaghan ang magkukumbinse sa isang makasalanan na tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Diyos. Ang magkukumbinsi sa kanya dapat ay ang payak na kasulatan, payak na salita ng Panginoon. Ano yung challenge sa atin nun? Ang challenge sa atin nun, tayo ay dapat maging repentant whenever the plain word of God exposes our sins. Plain, payak, ordinaryo, dapat doon na tayo magsisi. Remember, si Jonah ay isang hesitant preacher. Hindi niya gusto to. Actually, pag binasa natin yung chapter 4, nung nag-repent yung Nineveh, ayaw pa nga ni Jonah eh. Kasi ang gusto ni Jonah, mawasak yung Nineveh. Galit siya sa Nineveh. Ayaw niyang masave ang Nineveh.
Therefore, yung preaching ni Jonah, pilit pa yun. Kasi pinalunon na siya sa, pinalunon na siya sa isda eh. Pilit na pilit. So imagine kung paano mag-preach si Jonah sa time na yon. Naglalakad siya. Oh, magsisi na kayo, magsisi na kayo. After 40 days. Hindi siya passionate preacher. Yung heart ng preacher na to, wala dun sa message niya. Doon si Jonah hindi siya engaging, wala siyang signs and wonders, pero sa mapagbiyayang, makapangyarihang gawa ng Diyos, maging sa ganung uri ng pangangaral, nagsisi yung Nineveh. Kumilos yung Diyos sa puso ng mga tao sa lungsod na yon. And we know, yung lungsod na to, napakasama. It's an evil city, evil country. No? Therefore, brethren, mga kapatid, let us not wait for the dramatic, the thunder, the scolding, the disciplinary spank of God before we repent. Huwag tayong maghintay. Isang marka ng malusog na pagkamananampalataya ay isang sabi lang ng Diyos, nakikinig agad tayo. Isang tapik ng Panginoon, isang sabi ng Panginoon sa kanyang payak, normal at ordinaryong tono, nakikinig agad yung isang mananampalataya. Huwag nating hintayin. At huwag tayong maging katulad ng mga iskriba at pariseyo na naghihintay pa. Give me more proof bago ako mag-repent. Give me more. Kailangan, bigyan mo muna akong pruweba bago ko talikuran itong mga kasalanan na to. No, after we hear the plain, ordinary. Kailan? Pag nagbabasa tayo ng Bible. No? Kunyari, personal reading mo ng Bible, nakita mo na, lalo na binabasa mo Proverbs, no? So, talagang ang daming ang daming, parang ako yung full ng Proverbs dito Pero kahit saan sa Biblia, pag binasa natin, nakita natin, may kasalanan ako dito. Diretso, Panginoon, patawad po sa kasalanan ko to. Confess agad. Repent agad sa mga kasalanan natin. Ordinary, plain preaching of the word, no? Ordinary yung mga tumatayo sa pulpitong ito. No? Ordinary yung mga mangangaral. Hindi kailangan mag-repent tayo kapag may guest preacher lang. O kaya pag may mga ibang klaseng mga preacher. No, ordinary. Sino ba yung si pastor nagpe-preach, sila Deacon Danny at iba pang mga mangangaral sa mga ordinaryong pangangaral. Panghawakan natin 'yon kasi 'yun ay salita ng Diyos. Siya yung nagsasalita doon through the ordinary preaching of the word. No, plain conversations. Pag nakikipag-usap tayo, na pag-uusapan natin ng salita ng Diyos, nako-convict tayo, repent agad. No? So yun yung dalawa. Una, sino yung dapat mag-repent? Lahat. Least to the greatest. Pangalawa, kailan, kapag narinig natin yung salita ng Diyos, repent agad. Pangatlo, ito yung pinaka-importante. This is the most important. Paano dapat mag-repent? Ito yung pinaka-importante. Paano dapat mag-repent? Now, ang pupuntahan natin dito yung hari. Kasi sa verse 6, narinig ng hari yung balita at preaching ni Jonah. Tapos yung hari sa verse 6, tinanggal niya yung robe niya, nagsuot siya ng damit sako, umupo siya sa abo. Tapos nag-decree yung hari ng isang decree na lahat dapat ay mag-fasting. Lahat dapat ay mag-sackcloth. Kasi baka may natira di natin alam. Na baka merong mga hindi pa nag-repent. Let everyone turn from his evil way, sabi ng hari. Now, ang gusto kong tignan natin ay yung verse 9. Very interesting ito. Dahil sinabi dun sa verse 9, yung hari ito, hari ng Nineveh. Sabi niya, who
Who knows? God may turn and relent and turn from His fierce anger so that we may not perish. Ang ginawa ng hari dito ay nagpakumbaba siya. Tapos, hinikayat niya yung buong lungsod ng Nineveh na magpakumbaba sa Diyos. Pansinin natin, totoong humility ito. Totoong pagpapakumbaba ito. Isipin mo, tinanggal niya yung robe niya, tapos nagsuot siya ng damit sako, tapos isipin niyo, ganun yung ginawa ni Bongbong. Kunwari lang, ngayon, sinabi, isinabatas, lahat tayo sa Pilipinas mag-repent sa ating kasalanan. Imagine that, ganun yung ginawa ng hari dito sa Nineveh. So, totoo na yung repentance ay pagpapakumbaba at paghingi ng awa sa Diyos. Na sana hindi niya tayo tupukin. Sana hindi niya ibuhos yung galit niya sa atin. Pero yung interesting dito, mga kapatid, ay sinabi niya sa verse 9. Ano yung sinabi ng hari? Who knows? Who knows? Hindi siya sure. Hindi sila sure. Hindi sila sure na kung mag-repent sila, hindi sila wawasakin ng Diyos. Wala silang assurance kung i-spare ba sila ng Panginoon. Now, sa atin, na mga mananampalataya ng bagong tipan, ganun ba yung salvation natin? Ganun ba yung salvation natin? Na kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, nagsisi sa ating mga kasalanan, wala ba tayong assurance? Di ba meron? Meron tayong assurance. Na kapag nag-repent tayo, naniwala tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus, meron tayong assurance na hindi tayo wawasakin ng Panginoon. Hindi niya ibubuhos yung galit niya sa atin. But you see, this is our difference with Nineveh. Ito yung difference natin dito sa dito sa bansang ito. Ang bansang ito ay hindi covenant nation. Isa itong paganong nasyon. Yung merciful character ng Diyos, hindi na-reveal sa kanila. No? Sinabi lang ni Jonah na mawawasa kayo after 40 days. Yung merciful character ng Diyos, ni-reveal yan sa Israel. And now, we have a greater revelation kung sino ang Panginoon. Pero sa kabila noong kaunti na revelation na yon, totoo silang nagsisi, nag-fasting, nag-sackcloth, they turn from their violence, may sincere response sila na ayaw nilang mawasak sa harapan ng Panginoon. Pero ang napakinggan nila na mensahe ay threat. Pero walang atonement. Walang atonement. Kaya hindi sila sure no? Pero mga kapatid, hindi tayo Nineveh. Alam niyo kung bakit? Matthew 12. Behold, a greater than Jonah is here. Sa message ni Jonah, ang response ng tao, repentance, pero who knows? Hindi natin alam. Pero meron na tayong higit kay Jonah. Yung higit kay Jonah ang Panginoong Jesus. Kaya meron tayong kasiguraduhan sa ating kaligtasan dahil sa merito ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, pwede tayong magkaroon ng kasiguraduhan sa ating kapatawaran kapag tayo ay nagsisi. Sa Jonah chapter 3 verse 10, surely hindi nawasak yung Nineveh, pero dahil iyon sa soberanong kalooban ng Panginoon. Hindi dahil may covenant siya sa kanila. Soberanong kalooban niyo ng Panginoon. But in the Lord Jesus Christ, nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya yung lahat ng parusa at galit at puot ng Diyos na nararapat para sa mga makasalanan. At kung ginawa ng Panginoong Hesukristo yon, kung siya na yung humalili sa pwesto natin, kung siya na yung tumanggap ng parusa na nararapat para sa atin, therefore meron tayong assurance ng salvation. May kasiguraduhan tayo ng kaligtasan.
na hindi na ibubuhos sa atin ng Diyos yung kanyang puot. Kasi binuhos niya na sa bugtong niyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa 1 John chapter 5 verse 13, si John, by the way, si John saka si Jonah may pagkapareho yan. Si John, isa yang, sabi ni Jesus, si John saka si James ay mga Boanerges, sons of thunder. Pumunta sila sa isang lugar, sa city, tapos hindi sila tinanggap. Anong sabi nila kay Jesus? Panginoon, pabagsakan mo na ng apo yan. Sabi ni Jesus, wait lang, kalma ka lang. Ikaw ay Boanerges, sons of thunder. At nung si John ay nakasama ng Panginoong Jesus, anong nangyari sa kanya? Naging siyang John the Beloved. At ito yung sulat ni John sa 1 John 5:13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Wow! 1 John 5:13. Sabi niya, kayo na mga naniniwala na sa pangalan ng anak ng Diyos, sinusulat ko sa inyo itong letter na to para malaman nyo na may eternal life kayo. Anong point ni John? Gusto ko may assurance of salvation kayo. Gusto ng Diyos may assurance of salvation kayo. Na may kumpiyansa ka. Naligtas ka. May kumpiyansa ka na sigurado ka sa kahihinatnan mo. Alam nyo mga kapatid, ito yung pinagkaiba ng doktrina ng biyaya sa mga kaligtasan ayon sa gawa. Sa mga religion na by works, wala silang assurance of salvation. Alam niyo ba sa Roman Catholic Church, walang assurance of salvation? Kahit anong pagsusumikap mo, pagpapakabuti mo, pagkarelihiyoso mo, pag namatay ka, ipagpe-pray ka pa rin. Hindi sure. Hindi mo pa sure. Maging sa Islam, kahit anong mga ginagawa mo, hindi ka sure. Maging sa ibang mga relihiyon, na mga ayon sa gawa, ibinuhos mo na yung lahat ng meron ka, pero sure ka? Wala. Sa Kristyanismo lang, sa biblical na Kristyanismo, merong kasiguraduhan. Bakit? Dahil sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa nabayubay niyang katawan, persona, doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa gospel, kapag tayo ay nagsisi, ang hope natin ay hindi, who knows? Ang hope natin, surely. Surely. Sigurado ako, tatanggapin ako ng Diyos. Kaya pag dumating na tayo sa araw ng kamatayan natin, sigurado tayo. Diba? Yung mga nasa New Testament, sigurado sila, tatanggapin sila ng Diyos. Sigurado sila, pupunta sila sa Diyos. Bakit? Dahil kay Jesus. Because, behold, someone greater than Jonah is here. Higit kay Jonah, higit sa preaching ni Jonah, higit sa message ni Jonah, higit sa person ni Jonah. Kung si Jonah ayaw niya maligtas yung Nineveh, si Jesus gusto niya maligtas yung mga makasalanan. Hindi siya pumarito para sa matuwid, kung hindi para sa mga makasalanan. Para saan? Na magsisi. Wow! Anong klaseng Diyos ito? Isang Diyos na nagkatawang tao dahil gusto niyang maligtas yung mga makasalanan. At gusto niyang makasigurado yung mga makasalanan na dahil sa Kanya, makakalapit sila sa Ama. Now, anong challenge sa atin ito? Na kapag nag-repent tayo, we should appeal to the finished work of Christ. Ang application po natin ay hindi yung verse 9. Hindi tayo Nineveh. Hindi natin sabihin, pag nag-repent ako, baka patawarin ako ng Diyos. Di ba 1 John 1:9? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Sure! Sure! Lilinisin tayo ng Diyos. Bakit yon? Dahil sa gospel. Dahil sa anak ng Diyos. Kaya pag nag-repent po tayo, ang repentance natin, I think yun yung sinabi sa confession, ang repentance natin ay evangelical repentance. Ibig sabihin yung repentance natin hindi hiwalay sa gospel.
Yung repentance natin, mga kapatid, mga bisita, pag nag-repent kayo ng inyong mga kasalanan, ang pagsisisi ay dapat hindi nakahiwalay sa pagtingin kay Jesus. Kaya tayo papatawarin ng Diyos kapag nag-repent tayo, hindi dahil sa atin, kung hindi dahil sa Kanya. Kapag pinapalo ko si Light, tinatanong ko siya, sinasabi ko sa kanya, mag-sorry ka sa Panginoon. Magsasorry siya. Sabihin niya, God, please forgive me. Tapos, tinatanong ko siya, why will God forgive you? At ang tinuro namin sa kanya na sagot, because of Jesus. Because of Jesus. Ganun ang ating pagsisisi, mga kapatid. Nagkakamali tayo kung iniisip natin, papatawarin tayo ng Diyos dahil sa ating sariling bagsak na kalalagayan. Hindi tayo papatawarin ng Diyos dahil sa level ng sorrowfulness natin. Na perhaps, papatawarin ako ng Diyos kapag dinurog yung sarili ko. No? Kapag sinaktan ko ng sinaktan yung sarili ko, anong tawag sa atin noon? Penitensya. No? Yung Roman Catholic, ang penitensya nila physical eh. Yung mga evangelical, minsan emotional penitensya. Kapag nagsisi tayo, hindi dumidiretso sa Diyos, sinasaktan mo na yung sarili. Gusto ko kailangan, masakit. No? Kasi danas ko yun dati. Kapag nagkakasala ako, ginagawa ko, nanonood ako, Paul Washer. Kasi may mindset ako na kailangan, durug muna ako. Pero mga kapatid, kailangan bang maging sorrowful tayo sa ating repentance? Yes. Pero ang basis ba ng forgiveness natin ay yung sorrow natin? No. Si Christ, yung basis ng ating forgiveness. May assurance ba ng forgiveness based on our merit? The merit of our tears? The merit of our sorrows? No. Kasi kung sarili natin ang pagbabatayan natin, ang best na masasabi natin ay who knows. But our salvation is not based on who knows. It is based on it is finished. I know whom I have believed. Sabi ni Paul, ipinagkatiwala ko yung sarili ko sa Kanya. Therefore, hindi ang ating luha ang dahilan kung ba't patatawarin tayo ng Diyos, hindi ang ating mga gawa, hindi ang ating sakit, hindi ang ating pagdurusa, kung hindi ang luha, sakit, pagdurusa, at ang kamatayan ng anak ng Diyos. That is our assurance sa ating kapatawaran ng kasalanan. At ito yung glory ng gospel. God will forgive us because of Jesus. Papatawarin tayo ng Diyos dahil sa gawa ng iba, sakripisyo ng iba, buhay ng iba, obedience ng iba. That is the Lord Jesus Christ. Therefore, brothers, we do not need to hurt ourselves when we sin. Because Christ bore all the hurt and pain that we deserve for our sins, so we can have a sure pardon. Appeal to the finished work of Christ when you repent, for you to have assurance of salvation. Now, bilang last quote, ito yung sinabi ni Jerry Bridges sa Disciplines of Grace. Sabi ni Jerry Bridges sa Disciplines of Grace, I think kinuha niya to sa mga Puritan eh. Sabi niya, even our tears of repentance need to be washed by the blood of the Lamb. Maging ang ating mga luha ng pagsisisi ay kailangang hugasan ng dugo ng tupa ng Diyos. So, sino dapat magsisi? Lahat tayo. Kailan tayo dapat magsisi? Kapag
nakita natin plainly yung ating kasalanan sa salita ng Diyos at paano tayo dapat magsisi. We repent with our eyes to the Lord Jesus Christ, the one who is greater than Jonah is here. Manalangin po tayo. Ama namin, kayo po ay banal, banal, banal. At kami po, alam namin sa sarili namin ay we cannot say na kami ay perfect. We cannot say that we are fully and spotlessly faithful. Pero o Diyos, maraming salamat po sa sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa mga katulad namin na nakalabag sa iyo. Maraming salamat po dahil may biyaya ng repentance. Maraming salamat po, tatanggapin mo kami dahil sa gawa ng anak mo. Maraming salamat po, Diyos, dahil hindi kami kamot ulo kung hindi may kasiguraduhan sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. O Diyos, tumawag ka po ngayon ng mga hindi pa mananampalataya at maging mananampalataya. At kami na mga mananampalataya ay lumago sa aming repentance. Maraming salamat po aming Diyos at lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyong banal na spirito, sa iyong kalooban, sa pangalan niya na higit kay Jonah, ang Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, Pastor, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng panandaliang pananahimik upang magbulay sa aral na atin pong narinig. Nawa po ang sermon o aral na ating narinig ay maging paalala po sa bawat isa. Bagamat we profess that we are Christians, lalong-lalo na po sa mga hindi pa mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. We are not excused to repent in every sin that we commit every day. Same po sa ating narinig na mataas ka man o mababang uri man ng mamamayan, lalaki, babae, bata o matanda. Again, we are all called to repent in response po sa God's kindness. And also, repentance will lead us to the knowledge of truth and lead us to life, and that is no other than our Lord Jesus Christ. So for our closing response hymn, inaanyayahan ko po muli na tayo ay tumayo at awitin po natin ang awiting Pass Me Not, O Gentle Savior. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry, while the now
Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tunay nga, O Diyos, na ang pagsisisi ay iniuutos mo sa lahat, magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakailalim ng laylayan ng aming lipunan. Sapagkat hinahangad mo na ang makasalanan ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Lalong-lalo na, O Diyos, na sa linggong ito ay marami kaming kababayan na magsusumikap na magbawas ng kanilang mga kasalanan. Dahil sa Semana Santa, iniisip ng marami naming kababayan ang mga personal na sakripisyo, mga pagliban, mga pag-aayuno o mga ritual at seremonya ang maglilinis o magbabawas ng aming kasalanan. Subalit, maliwanag ang bagong tipan. Ang pagsisisi ay tungo sa pagtingin at paglapit sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang tanging gawa lamang ang katanggap-tanggap sa iyo. Siya ang nagbata ng aming mga sala. At ito'y kanyang binayaran sa pamamagitan ng kanyang mamahaling dugo at kamatayan. At ang ebidensya na tinanggap mo ang kanyang sakripisyo sapagkat matapos ng 3 araw, siya'y nagbangon mula sa mga patay. Yan ang ebidensya, O Diyos, na kaming mga tumalikod at nagsisi at tumingin sa perpektong gawa ni Kristo. We can be assured of forgiveness of our sin. We can assured of salvation of our soul. We can assured of citizenry in heaven by the virtue and merit of Christ's work on the cross. Kaya nawa, O Diyos, ang mensaheng narinig ay maipunla sa pinakamatabang parte ng aming puso upang ito'y mamunga, tumubo, lumago, yumabong. Nawa mahalin na kami, O Diyos, sa inyong mga salita, na sa tuwing ang inyong salita ay mangungusap sa amin at ipapakita sa amin ang kaliit-liitan ng aming kasalanan, naway mauwi ito sa tunay na pagpapakumbaba at pagsisisi. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at ang banal na Espiritu na mag-uudyok, maghahatid ng tunay na pagsisisi sa ating mga puso, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa.